hindi mo mararamdaman or hindi mo ma-feel na tinipid siya. Yes, may pagka-pricey siya ng onte pero hindi siya tinipid. Kung may makakita ka pang available sa stores natin, I would suggest that you grab it because at this very moment, nakita ko medyo limited na nga yung stocks doon. And actually, yun nga dapat yung i-video namin pero wala na dito sa main office namin. So ngayon, may opportunity tayo na nagkaroon ng stocks. So titignan natin kung anong maganda at pangit dito sa ASUS TUF at bakit ito ang laging nire-request sa video namin na videohin. Good morning, good afternoon, good evening. Ito na yung mga pinagkakahintay natin. This ASUS TUF or ASUS TUF by popular demand. Speaking of popular demand, ano ginawa natin sa dating video? ASUS TUF! Lightweight, baby! Hindi na natin gagawin yon dahil tumatanda na tayo. That video was Kuya Dustin but now this is Tito Dustin. Alright, so mapapansin nyo, nasan si Lance ngayon? Well, currently natutulog siya. So binigyan naman ako ng opportunity para maganda ng video. Now, anong meron dito sa ASUS TUF? Well, technically, hindi na nga yun yung question kung anong meron sa ASUS TUF. Kasi halos lahat ng comments sa ating mga videos na nire-request is the ASUS TUF. Unfortunately, hindi namin ma-video is because kahit kami dito sa Laptop Factory, naubusan ng stocks. So ngayon, may opportunity tayo na nagkaroon ng stocks. So titignan natin kung anong maganda at pangit dito sa ASUS TUF at bakit ito ang laging nire-request sa video namin na videohin. I just want to clarify kung ano ba mga iba't ibang mga gaming laptops ni ASUS. We got the ROG, which is yung mga premium gaming laptops nila. They've got this TUF, na yung parang, itong TUF na to is yung mid-level gaming nila. Sinabi ko mid-level kasi meron na silang bagong entry-level na gaming laptop, which are the K or the V series, which na video natin before. Yung mga K o V series na gaming laptop ni ASUS, parang ito yung mga IdeaPad Gaming or LOQ Essential ni Lenovo. But unfortunately, kahit yun, hindi na rin ata nag-produce si ASUS or parang wala na rin mga stocks ng ganon. Etong TUF na ito, ang counterpart nito, which are the Nitro, which are the LOQ, and which are the Victus. Malalaman nyo sa laptop kung meron siyang Microsoft Office o wala. Sa ASUS, dun sa last model niya, pag W lang, ibig sabihin wala siyang Microsoft Office. Pero pag WSM, meron siyang kasamang Microsoft Office na lifetime plus 1 year Microsoft Office 365. Yun yung may Copilot. Of course, it comes with a backpack. And may kita nyo dyan sa video na napaganda ng backpack ng ASUS TUF. Hindi lang siya yung parang backpack ng Acer Nitro o yung mga iba. Grabe, no? Naninira ng ibang brands para siyang level 3 backpack. Oo. Ayun, para siya level 3 backpack. Kasi, di ba, may level 1, tapos level 2, level 3, yung mas maraming storage o capacity. This one, buksan na natin to. Tignan, napaka-presentable pag in-open yung box. And then, mamaya na to, laptop na to. Tingnan na muna natin itong mga printed materials niya. May ASUS app Kemerot got better. So, mga QR codes. I'm not sure kung saan it will lead you. And of course, yung charger niya pala. We got here 180 watts. Okay, as usual, of course, gaming laptop, dapat medyo malaki ang charger. Barrel type, I'm not expecting a type C for mataas na watts na charger. First impression, makapal. Well, it's because it's called an ASUS TUF. The word TUF, T-U-F, pero may pagka-tough din kasi siya. Sinabi nila, this is kinda military grade. Pwede mo siyang i-drop, pwede mo siyang ihagis ng ganon, pero hindi natin gagawin din sa video. I'm very sorry. Pero kasi may mga laptop si ASUS ngayon, yung mga expert book niya, na pwede mong basain ng tubig, pwede mong tapakan, pwede mong gawin whatsoever, that's stress test, na working pa rin. But this one, hindi ko magawa yun kasi medyo mahal yung laptop na ito Pero, comparing sa mga ibang gaming laptops, let's say Nitro, Victus, mga LOQ, Lenovo, mas masasabi nating mas matibay ang TUF gaming. If you're the person na hindi ka naman conscious sa bulky o malaki, well, I think bagay sa itong ASUS TUF. So, tara, tingnan natin. So, meron dyan TUF logo here and then yung pagka-metal brush niya, well, it is plastic, no? If you're looking for an aluminum, ROG na yon. And alam natin na medyo ma-pricey ang ROG. The keyboard is an RGB 144 and then adaptive sync. Yung appearance niya is talagang gaming laptop. Medyo maliit lang yung kanyang tracking pad, no? Kaya naman nagta-tracking pad pag nagka-Counter-Strike eh. Hindi doon natatapos yung design niya, even dito sa ilalim. Talagang binuhusan ng effort. Itong laptop na ito na wherein na parang hindi siya tinipid. Hindi yung parang yung tipong, okay, gumawa kami ng gaming laptop tapos. Grabe.
It is 2.1 kilogram. May mga laptop na lightweight na 1 kilogram. Yung mga talagang kayang buhatin. Sabihin natin, max na yung 2 kilogram, but this one is 2.1 kilogram. Hindi lang ito magiging tough eh. Ikaw din na magiging tough eh. Okay, for the width, 14.1 inch. For the depth, it is 10 inch. And for the height, it's an inch. Viewing angle of... Ayaw. Di wag. Maano daw siya eh, matibay daw siya eh, makunat, naka-vanguard. Naka-vanguard niya! Tama! Naka-vanguard niya! Oh! Ang tito ng joke na yun ah. Ang tito Dino na yun ah. Bro, baka naman. This is bro! This is tito! Joke lang. Now, about the ports of this ASUS stuff, on this side, we got here yung power socket niya, yung barrel type. We got here an Ethernet, RJ45 or LAN port, HDMI, dalawang USB-A, and then a Type-C, and an audio combo jack. On the other side, we got a USB Type-A. So, right now, ito yung mga current available ni Laptop Factory. We also have the 4060 series na naka 16 gig na sa price point yan na mga around 65,000. SRP around 75,000. While this one, yung hawak natin is a 3050 na naka 8 gig variant for around 61,000. You might ask, Dito na lang ako sa 4050 na naka 16 gig na 4,000 difference. it is actually mas maganda siyang bilhin. However kasi, the prices of the TUF are tumataas. Yung 4050 na yun, kung may makakita ka pang available sa stores natin, I would suggest that you grab it because at this very moment, nakita ko medyo limited na nga yung stocks doon. And actually, yun nga dapat yung i-video namin pero wala na dito sa main office namin. You can try to ask our branches nationwide kung available pa. We're actually gonna do a video, probably on our next video, about the updates on the price increase. But let's deep dive on the current specs that we have. So the processor that we have here is an AMD Ryzen 7 8845HS. That is 8000 series. It comes with 8 cores and 16 thread. The base is 3.5 GHz while the turbo boost is up to 5.1 GHz. Actually, mataas yung turbo boost na yon. Memory is 8 gig with a speed of 5600 MHz. The storage that we have here is a 512 SSD. And definitely, this is upgradable but of course, dito sa video natin, babaklasin pa rin natin para ma-check kung ano pang pwedeng i-upgrade. Okay, so the current processor that we have here is an AMD Ryzen 7 8000 series. This processor, if we're gonna compare this processor, this Ryzen 7 8000 series to an Intel, medyo mas lamang to sa i5 13 Gen H. And then medyo par siya sa i7 13 Gen H. However, mas mataas pa rin yung i7 na 14th Generation H sa kanya, based dyan sa kanyang benchmarking. So the display is 1920 by 1080. Yung resolution is sakto lang, a standard laptop. However, the refresh rate of this gaming laptop is 144 Hz, which is ito talaga yung mga ideal sa gaming laptop. And definitely, this is an IPS display. Now, this laptop is running an RTX 3050. That's a 6 gig dedicated. And yung max TDP niya is up to 75 watts. Alright, camera test on this ASUS stuff. Of course, I'm not expecting too much on this. Actually, ang camera quality nito is parang makakasing level lang ng mga standard laptops. Okay, and what you're hearing is also the audio quality coming from this unit. And by the way, I almost forgot that this also comes with an AI noise cancellation. If you saw the previous video of Lance, kung paano niya chinek yung AI noise cancellation, I'm pretty sure na ganito rin siya. Alright, so here's the sound quality of this ASUS stuff. Okay, for me, sakto lang. Hindi pangit, hindi tunog lata, hindi naman ganun kasobrang ganda. Pero, nandun yung quality, nandun yung sound. So, if I'm gonna rate it, sinabi ko at par, so probably around mga 6 out of 10. Now, about the keyboard, this is an RGB. Kasi yung mga ibang kalaban niya, the Nitro or the Victus, one color lang sila eh. Naga-RGB na lang sila pagdating nila ng Omen or pagdating nila ng Predator. Dito, this is already an RGB keys. So, alam mo yun, for premium gaming laptops, we tend to go to ROG. Pero itong tough gaming, hindi mo mararamdaman or hindi mo mafe-feel na tinipid siya eh. Yes, may pagka-pricey siya ng onte, pero hindi siya tinipid. Na para bang kaya nag-ROG yung mga tao kasi gusto nila ng high-end. So ito, para po nagpo-fall pa rin sa high-end na premium na hindi ganun kamahalan.
And this is what's underneath this Asus stuff. So, it comes with 2 fans. Okay, so ito yung kanyang heat pipes na sa talagang ang lalaki ng mga heat pipes niya. Makapal yung laptop, so definitely walang any thermal issues dito. And definitely probably this is the processor and this is the GPU. Currently, 8 GB ang nakakabit. There's actually a free memory slot here. Ideal is 16, pero pag kinapos ka, dalawang 16 to make it 32. So currently, dito nakakabit yung kanyang 512 SSD and meron pa siyang another M.2 slot here na pwede ka magdagdag pa ng extra SSD. That's a kind of pros na upgradable yung laptop na ito. Etong part na ito is kind of something, I think, kasya dito yung 2.5 na SATA, no? Kasi kung may 2.5 SATA to, dapat meron siyang parang yung ribbon or yung saan kinakabit, no? So, ba't di pa tinuloy ni Asus stuff yun na ganun, no? Or either sana pinahaba na lang nila yung battery nito. Yung Wi-Fi card di ko makita, but definitely it comes with a Wi-Fi card. Ito yung speakers niya. So, just to sum it up, ang pwede nyo pa idagdag dito is additional memory. There's another 1 free slot and additional SSD. Of course, it comes with a 1-week replacement and a 2 years warranty coming from Asus. Let's proceed with the pros and the cons. Let's start with the cons. Does not have enough Type-C. So, Type-A niya, 3, Type-C, 1 piraso. Kind of cons is it is bulky. It is 2.1 kilogram and, ayun, mabigat siya. Parang sa lahat ng gaming laptop, ito ang pinakamabigat na gaming laptop. This is only a 15-inch. Meron pang ibang laptops na, what more kung 16-inch yung tough mo. Talagang mapapatough yung muscles mo dito pag binuhat mo. Another cons, wala akong masyadong napapansin na cons. Baka probably ang pinaka-cons niya yung kanyang presyo. Kasi this gaming laptop for a 3050 is already around 60,000. Wherein na dati, dito sa Laptop Factory, mga 3050 namin, nagpa-price point lang yan ng 40 to 50. But this one, around 60,000. Feeling ko mas mahal pa to sa ibang stores. Kasi dito sa Laptop Factory, kung kaya namin ibenta na mura, ibebenta namin na mura. It's just that, nagtaasa na kasi ang mga presyo ng mga laptops at ang isang naapektuhan, which is this one. This Asus TUF na ito. Another cons na napansin mo, Carl? Wala, wala masyado eh. And doon tayo papasok sa pros. Yung pros na to, hindi tinipid ni Asus yung quality ng laptop na ito. And if we talk about Asus stuff, may pagka-military grade to. Military grade means mas durable siya, mas matibay siya. Well, hindi siya katulad ng mga expert book na pwedeng basain o pwedeng tapak-tapakan. Pero ito, kahit malaglag ito, okay lang. Gumagana pa rin siya. If you're gonna compare this sa lahat ng mga gaming laptops, I can assure you na this Asus stuff ang pinakamatibay sa kanila. That's another pros of it, yung kanyang aesthetic. Na parang meron kang hawak na industrial or mechanical na gaming laptop. Or in yung iba, sinasabi nila na kaya ganyan lang yung tsura ng gaming laptop nila is to be stealth. Pero grabe to, ang ganda na itsura. Tapos, yung isa pa sa mga pros niya, yung kanyang keyboard. Kasi yung ibang budget gaming laptop, isang color lang. It's either white or either red. Yun na yun. Ito, RGB pa rin yung kanyang keyboard. Kahit nasa Asus stuff siya. Ang dami kong gustong sabihin dito sa laptop na ito. Actually, while we are shooting this, parang umabot na ata ng mga 60 minutes just about this laptop. But we're gonna trim this down up to around 10 minutes or plus lang. I really appreciate this laptop, but this laptop is really not for me kasi currently ang laptop sa mga hinahanap ko ngayon is the slim and the lightweight. If you are a TUF user, please comment down below. Tell us your experience about your gaming laptop because makakatulong yan sa ating mga ibang customers. So then again, this is Tito Dustin. Have a good day. Bye-bye.